eksena kung saan ang isang uwak ay nakadapo sa isang lumang karatula na nagsasabing pribadong kalsada. Pagkatapos ay may dumaan na itim na sasakyan na may nakasakay na 5 tao. Sa loob si Chris ang nagmamaneho at si Johnny ay nasa front seat, nag-uusap sila tungkol sa mga plano nila para sa summer. Ang ibang tao sa backseat ay natutulog, sila Scott, Brian at Natalie. Biglang may ilang uwak na tumama sa windshield ng kotse at ang sasakyan ay lumihis sa kalsada patungo sa isang maisan. Ilang sandali matapos magising ang lahat ng nasa sasakyan, ngunit wala na si John. Habang hinahanap si Johnny, sinubukan ni Scott na maghanap ng signal sa kanyang cellphone, ngunit hindi ito gumagana. Nakita ni Brian ang isang butas sa taniman ng mais at naisip na maaaring pumunta si Johnny sa direksyon na iyon. Samantala si Brian ay nagmumungkahi na maaari siyang bumalik sa gasolinahan, ngunit bago siya makaalis ay nakita ni Scott ang isang bahay sa di kalayuan sa may taniman ng mais at naniniwalang maaaring pumunta doon si Johnny. Kaya nagsimulang maglakad sina Brian at Scott sa taniman ng mais patungo sa bahay habang sina Natalie at Chris ay nananatili sa sasakyan at nagmemeryenda. Napapagod na si Scott dahil hindi siya kasing fit ni Brian. Habang naglalakad sila, nag-uusap sila, ngunit nagsimulang isipin ni Brian na baka mali ang direksyon nila. Nakatagpo sila ng isang lumang mailbox at isang abandonadong kotse sa cornfield. Nakahanap si Scott ng isang lugar kung saan ang mga mais ay patag at mukhang may patay na hayop sa lupa. Habang sinusuri ni Brian ang kotse nang tawagin siya ni Scott. Natagpuan ni Scott ang isang scarecrow na nakatali sa isang kahoy na post na inakyat niya sa post upang makita kung nasaan sila at sinabing ang scarecrow ay mabaho. Nakikita ni Scott ang malayong bahay at napansin niyang bumukas ang ilaw sa bintana sa itaas. Samantala, pabalik sa sasakyan, kumuha si Chris ng flashlight mula sa glove compartment habang umiinom si Natalie ng ilang mga tabletas, naglakad at nakita niya ang isang karatula sa maisan. At habang nagbabasa ay nakita nito ang isang lalaki na nagtatago sa mais na pinapanood siya, at agad na tumakbo ang lalaki. Dumating sina Brian at Scott sa bahay, nauna si Brian at kumatok sa pinto na bumukas at pumasok sila. Natuklasan nila na ang bahay ay tila walang laman at magulo, at nakarinig sila ng ingay na nagmumula sa itaas. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw sa kahabaan ng kalsada, hinahanap ni Natalie ang lalaki na nakita sa maisan. Maya-maya ay nakita niya ang isang scarecrow na nahulog sa lupa at nang lapitan niya ito para tignan, nakakita siya ng mga ngipin ng tao at siya nagulat at sumigaw sa takot. Si Chris ay nagmamadaling pinuntahan siya at pinakalma siya at sinabihan si Natalie na bumalik sa Lee. Mabilis na tiningnan ni Chris ang scarecrow. Ipinahayag ni Natalie ang kanyang pagnanais na hanapin si Brian. Kinuha ni Chris ang flashlight at sinundan si Natalie sa maisan. Samantala sa bahay ay umakyat sina Brian at Scott. Binuksan ni Brian ang isang pinto at pumasok sila sa isang silid kung saan ang mga dingding ay natatakpan ng mga mansa ng dugo. Sa sulok ng kwarto ay may nakita silang gumagamit ng sewing machine na pagtanto nilang ito ay si Johnny na nasa kakaibang estado na puno ng dugo at mukhang zombie. Pinasadahan ni Johnny ang mga pako sa kanyang mga daliri at nagtatahi ng maskara ng scarecrow na gawa sa sako. Huminto si Johnny sa pananahi at itinaas ang maskara, ngunit pagkatapos ay bumagsak sa ibabaw ng makinang panahi at namatay ang ilaw. Samantala, dumating si Natalie sa mailbox. Sa kotse ay may narinig siyang kung ano sa maisan at nagsimulang makaramdam ng takot na may dumaan sa kanya ng ilang beses na nagiging sanhi ng kanyang pinsala sa bawat oras. Narinig ni Chris at Brian ang kanyang sigaw at tumakbo para tulungan siya. Naunang dumating si Chris at nakita siya ngunit hinila siya palayo. Hinabol niya siya ngunit hindi sinasadyang nabangga niya si Brian. Sa sandaling iyon ang araw ay halos lumubog na. At si Scott ay nananatili sa labas ng bahay habang lumulubog ang gabi. Natuklasan ni Brian at Chris si Natalie na nakabaligtad na nakabitin sa isang kahoy na krus na puno ng dugo. Tumakbo si Brian sa kanya at sinubukang hawakan siya, ngunit hinila siya ng isang lubid sa kanyang paanan pataas. Sinisiyasat ni Brian kung sino ang maaaring humihila ng lubid, ngunit wala siyang makita na kahit sino. Samantala si Chris ay nakarinig ng mga boses at ang mga mata ni Natalie ay nagsimulang lumiwanag. Siya ay tumakbo sa maisan, habang si Brian ay pinuputol ang mga lubid na nakatali kay Natalie. Bumalik si Chris sa bahay sa pamamagitan ng taniman ng mais at nakita si Scott. Nagbabala si Chris na may humahabol sa kanila at kailangan nilang makatakas. Hinawakan ni Brian si Natalie at tumakbo sa maisan na tila may humahabol sa kanila, nang huminto ang scarecrow na humawak sa mga lubid na nakakabit pa kay Natalie at hinila siya palayo.
Hinabol ni Brian ang Scarecrow na nakahawak kay Natalie at itinumba ito. Ang Scarecrow ay nananatiling hindi gumagalaw at isa pang Scarecrow ang nagtulak kay Brian sa kanyang likod at humarap sa kanya na nakatitig sa kanyang mukha ng ilang sandali bago umalis at hinila ang katawan ni Natalie. Sumakit ang balikat ni Brian sa pakikipaglaban at tumakbo siya pabalik sa bahay at nakita si Scott. Sa labas ay sinubukan silang sunggaban ng Scarecrow, ngunit hindi umalis sa loob ng taniman ng mais. Habang ginagalugad ni Chris ang bahay ay bumalik si Scott sa itaas ng silid sa pananahi at napansin na wala na si Johnny. Binanggit ni Chris na napapaligiran sila ng taniman ng mais. Iminumungkahi ni Scott na bumalik sa sasakyan, ngunit naniniwala si Chris na sila ay natrap. Si Brian ay naiinis kay Chris dahil sa hindi niya pananatili upang tulungan si Natalie. Si Brian ay sumilip sa bintana at kumuha ng flashlight at kasama si Scott ay nagpa siyang umalis habang naglalakad sila. Nakita ni Scott ang isang Scarecrow sa gitna ng maisan. Samantala si Chris ay patuloy na naghahanap sa bahay at napatingin sa mga lumang larawan ng pamilya sa dingding. Sinubukan niyang gamitin ang telepono, ngunit nalaman niyang hindi ito gumagana. Sa labas ng bahay ay sinisiyasat ni Brian at Scott ang ilang mga sasakyan upang makita kung may gumagana. Naghahanap sila ng mga susi, ngunit ang mga sasakyan ay puno ng mga sapot ng gagamba at may mga sirang bintana. Gayunpaman nakahanap sila ng isang maganda at mukhang gumagana na sasakyan, ngunit hindi nila mahanap ang mga susi. Habang naghahanap sa garahe, natuklasan ni Brian ang ilang bala ng rifle sa isang kahon at napansin ni Scott ang isang Scarecrow na nakahiga sa isang workbench. Sinuri niya ito ng malapitan at bigla siyang hinablot nito. Tinulungan siyang tumayo ni Brian, ngunit hindi niya napansin ang pag-atake. Nang tumayo si Scott ay tila nakakakita siya ng isang vision sa gitna ng tirik na araw. Nakita ni Scott ang isang magsasaka na nagtuturo sa kanyang anak na si Alex kung paano putulin ang isang baboy nang biglang tumingin ang magsasaka sa direksyon ni Scott at lumapit sa kanya, ngunit dinaanan lang siya at pinagalitan ang isa pa niyang anak na si Corey na inutusan siyang tapusin ang gawain. Tumingin si Corey kay Alex na may inggit sa kanyang mga mata. Nagawa ni Brian na gisingin si Scott mula sa kanyang ulirat. Nadiskubre ni Chris ang ilang susi ng kotse sa loob ng bahay at lumingon sa paligid niya. Napansin niya ang isang tao sa pintuan na nanonood sa kanya na mabilis na tumakas at hinabol ito ni Chris na may hawak na kutsilyo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan at nagkulong sa sewing room. Sa madilim na liwanag ay ginagamit niya ang kanyang lighter para makakita, ngunit biglang bumukas ang ilaw sa kwarto na ikinatakot niya at dahil dito ay nahulog niya ang lighter. Pagdungaw sa bintana ay nakita ni Chris na may pumasok sa bahay at tinawag ang pangalan nila Brian at Scott. Bumukas ang pinto sa sewing room at tumambad sa kanya ang walang buhay na si Natalie na puno ng dugo at umupo sa makinang panahi at sumara ang pinto sa likod niya. Bumalik sina Brian at Scott sa bahay at tinawag ni Scott si Chris ngunit ayaw bumukas ng pinto. Masakit na pinupukpok ni Natalie ang mga kuko sa kanyang mga daliri. Ipinaliwanag ni Scott na nakalock ang pinto mula sa loob. Pilit na pinipilit ni Brian na buksan ang pinto para tawagin si Natalie. Habang nagsisimula siyang manahi tumakbo si Brian pababa habang inutusan ni Scott si Chris na umakyat sa bintana patungo sa bubong at binuhat ni Chris ang bintana upang makatakas. Nang si Chris ay nakasabit sa bintana ay huminto si Natalie sa pananahi at tumitig sa kanyang direksyon at bumagsak ang bintana mula sa kanyang kamay at nabagsakan ang kanyang mga daliri. Nahulog siya sa sahig na wala ng malay. Bumalik si Brian na may dalang palakol at tumakbo sa itaas ng silid sa pananahi, ngunit nawala si Natalie. Si Brian ay sumisigaw sa pagkadismaya. Sa kalaunan ay nagising si Chris na napalilibutan siya ni Brian at iginiit ni Scott at Brian na alamin kung nasaan si Natalie at atubili na sinabi ni Chris na siya ay patay na. Si Scott ay namagitan upang pakalmahin ang sitwasyon at iminumungkahi na umalis sila. Nahanap ni Chris ang susi ng sasakyan, ngunit tumanggi si Brian na umalis nang hindi kasama si Natalie at kinuha ang susi ni Chris. Umalis si Scott at nagkaroon ng isa pang pangitain. Nakita niya si Corey sa cornfield na kumakaway para sundan siya nang biglang naging malinaw ang paligid at sinundan ni Scott si Corey patungo sa isang Scarecrow. Tinitignan ni Alex ang Scarecrow nang marahas siyang sinaksak ni Corey ng ilang beses gamit ang pitchfork. Umiwas si Scott sa kanyang nakita at natagpuan ang kanyang sarili pabalik sa taniman ng mais noong gabi. May lubid sa kanyang mga paa, hinila siya sa isang kahoy na krus at tinawag sina Brian at Chris habang papalapit ang Scarecrow at hinahaplos nito ang kanyang mukha gamit ang mga daliri na natatakpan ng pako at pagkatapos ay sinugatan si Scott. Bumagsak ang Scarecrow sa lupa nang dumating si Brian na may dalang palakol at pinatumba ito.
Bumalik sila sa bahay habang si Chris ay naghahanap ng bandage. Inilalarawan ni Scott ang kanyang pangitain. Inihanda ni Brian ang kanyang sarili gamit ang mga sandata, habang sinusubukan ni Chris na kumbinsihin si Scott na tumakas, ngunit nagpasya si Scott na manatili kay Brian. At sabay silang bumaba sa basement habang naghahanap. Si Scott ay may isa pang pangitain ng isang kakilakilabot na nilalang na umaatake sa kanya. Nagtagumpay si Brian na pakalmahin si Scott, ngunit nakita nila ang isang bangkay sa harap niya na may hawak na baril na mabilis na kinuha ni Brian. Samantala, ikinonekta ni Chris ang mga wire sa sasakyan at pinaandar ito sa maisan. Habang kinokolekta ni Brian ang mga bala ng baril mula sa garahe nang biglang nabangga ni Chris ang isang kahoy na krus. Ayaw umandar ng sasakyan at may scarecrow na nakahiga sa harapan. Sinubukan ni Chris na buksan ang pinto ng driver seat, ngunit na-stuck ito kaya umakyat siya sa gilid ng passenger seat. Binasag ng isa pang scarecrow ang bintana ng passenger seat. Nagawa itong sipain ni Chris pero nabasag ng scarecrow na nakahiga sa harapan ang ulo nito sa windshield para makapasok. Tinanggal ni Chris ang maskara nito at huminto ito sa paggalaw at nalaman na si Johnny iyon. Dumating si Brian at tinulungan si Chris na lumabas ng kotse at hinihimok siyang tumakbo. Itinutok niya ang baril sa isa pang scarecrow, ngunit nag-aalangan siya at iniisip na baka si Natalie iyon. Hinihiling niya sa kanya na sabihin ang isang bagay habang papalapit siya, ngunit inatake siya nito at nauwi sa pakikipagbuno kay Brian sa lupa. Si Scott ay may panibagong pangitain, na si Corey ay lumabas mula sa taniman ng mais at pumasok sa silid ng pananahi kung saan ginawa niya ang maskara ng scarecrow. Tinanong siya ng kanyang tatay tungkol sa kanyang kapatid, ngunit nananatiling tahimik si Corey. Bumalik si Corey kay Alex at inilagay ang maskara sa kanyang mukha at isinabit siya sa krus na nagkukunwari sa kanya bilang isang scarecrow. Habang lumulubog ang gabi, si Scott ay nananatili sa labas sa harap ng bahay at bumalik si Chris at ibinahagi ang nangyari kay Scott. Nagtataka si Scott kung bakit hindi sila inatake noong una silang tumawid sa mais at nag-isip na habang ang isang tao ay nagiging scarecrow, walang sinuman ang maaaring atakihin. Biglang pumasok si Brian sa kwarto sa isang zombified state na papunta sa kwarto ng pananahi. Sinabi ni Chris na dapat na itong tapusin. Si Scott ay bumalik sa garahe upang kumuha ng gasolina habang sinusubukan ni Chris na kunin ang kanyang lighter mula sa ilalim ng makinang panahi. Habang si Brian ay nagpapatuloy sa kanyang pananahi, si Chris ay nasa sahig. Biglang huminto si Brian sa kanyang ginagawa at tinitigan siya at mabilis na kinuha ni Chris ang lighter at tumakbo. Si Brian ay nagpatuloy sa kanyang gawain habang si Scott ay naghihintay sa labas para kay Chris. Noong sila ay muling nagkita, tumakbo sila sa cornfield na nagbuhos ng gasolina sa likod nila hanggang sa maabot nila ang sasakyan. At natapos ni Brian ang kanyang gawain sa pananahi nang mamatay ang mga ilaw. Isang scarecrow ang umatak kay Scott, ngunit nagawa ni Chris na mahanap ang shotgun at binaril ang scarecrow. Patuloy silang tumatakbo sa maisan. Habang nasa daan nang makarating sa mailbox ay nagsimula silang magtaka kung bakit biglang huminto ang mga scarecrow. Tumakbo si Brian palabas ng bahay at nagpasya sina Scott at Chris na maghiwalay dahil hindi nila mahabol si Brian at ang mga scarecrow. Nagpasya silang magkita sa daan. Sinubukan ni Chris na barilin si Brian, ngunit sinunggaban siya ni Brian na tinulak siya papunta sa isang kahoy na nagtulak sa kanya. Pagkatapos ay bumangon sa likod ni Chris si Brian at naglunsad ng isang bagong pag-atake na sumugat sa kanyang katawan. Nagawa ni Chris na tanggalin ang maskara ni Brian na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Si Scott ay patuloy na tumatakbo habang binubuhos ang fuel at sinisindi ito, ngunit ang lighter ay hindi gumagana. Nahuli ng scarecrow at iginapos ang kanyang mga binti ng lubid at kinaladkad siya pabalik sa cornfield kung saan inaatake ng scarecrow si Chris sa desperadong sitwasyon. Naalala ni Scott ang kanyang pangitain na si Corey ay inaatake si Alex at naghanap ng pitchfork. Ginamit ni Scott ang pitchfork para saksakin ang umaataking scarecrow, ngunit nagawa ng scarecrow na kaladkarin siya pabalik. Si Chris sa isang huling sandali ay sinunggaban ang scarecrow at hinihimok si Scott na tumakbo. Sa kasamaang palad pinatay ng scarecrow si Chris gamit ang pitchfork. Sa wakas ay narating ni Scott ang kalsada at nakita ang isang kotse na papalapit malapit sa sasakyan. Sa kabila ng kanyang desperadong pagtatangka na kunin ang atensyon ng mga bagong biktima ay nananatiling hindi niya magawa, kaya may dumating na mag-asawa upang suriin ang nasirang sasakyan. At habang ginagawa nila yon ay may lumabas na scarecrow mula sa cornfield at humiga sa pagitan ni Scott at ng sasakyan. Biglang nakita ng lalaki si Scott at lumapit para mag-alok ng tulong, ngunit hindi makapagsalita si Scott para bigyan siya ng babala.